upang tuloy-tuloy na rin po ang ating pong programa. At sa mga pagkakataon po ito, bago ko po ibigay sa inyo ang ating susunod na tagapagsalita, sabay-sabay muna po natin panoorin ito. Noong ako ay bata pa, nilalagwa ko ng aking mga si Dati Mary Atienza sa Manali sa teacher ng tawang hangin ng babae sa mga nakakulong ating mga kababayan. Pagkatapos po noon, inubos ko niya sa akin ang buhay ng para sa Panginoon, ipagtanggol ang mga naapi at tumulong sa mga nangangailangan. Naging drama po yun, gumawa ko ako ng mga proyekto para makatulong sa mga kababayan natin na salat sa buhay. Noong ako po ay pagkita sa television, ako ay humingi ng programa na napak at panlaban sa buhay sa munting proyekto. At pagkasenta ito, tayo nakakagawa ng mga makabuluhang mga bagay kung maayon may taas ang atas ng buhay na babae. Nagtapos sa pag-aaral sa De La Salle University bilang Political Science major in Governance. Ang kasalukuyang direktora ng Kababaihan ng Maynila at siyang mga programang buhay ng Maynila na sinimulan ng kanyang ama ang ating mabiting at mahusay na alkalde, Mayor Lee. Isang mahusay na news anchor at journalist at isa ring artista at executive producer ng programang Maynila sa GMA7. Yorme na siya maging katuwang niya sa muling pagbalik ng ningning at gloria ng ating lungsod. Palapakan po natin ang ating Yorme's Choice, ang bagong liwanag ng Maynila, Vice Mayor G. Atienza. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Nabinay! Ako po si G. Atienza, ako sa anak ng dating Mayor Lito Atienza. Ako rin po ang direktor na isang organisasyon na binuo ng aking mga magulang 40 years ago. Meron po mga original members dito ng Kababaihan ng Maynila. Naaalala niyo po ba nung nag-uumpisa ito, merong isang maliit na matabang bata na nasa likuran ng aking ina noon. Ako po yun. Hindi ko naman nakakalain ako pala magpapatuloy ng mga nasiwala nila. Pero kagaya po ng aking kapatid na si Kuya Kim, kilala niyo po yun? Tayo lang naman dito. Yung totoo po sino po ang mas gwapo? Si Kuya Kim o si Ali? Hindi ko po kayo isusumbong, promise. Pero gaya ng aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nasa telebisyon bilang isang broadcast journalist. Ngunit sa totoo lang po, alam ko dito sa inyong distrito, ang tawag niyo sa aking ama ay Galingan, Bulaklaki. Akala yata na ibang marites sa inyong distrito, hindi ko alam na yun ang tawag niyo sa akin. Dahil naglalakad-lakad ako minsan sa inyong barangay at marinig ko na chichismisan ang mga marites at ay bubulong. Yan yung alam ni Bulaklaki, no? Hindi nila alam ko na ako yung tinutukoy nila. Mahilig po kasi ang aking ama sa polo shirt na floral. Naalala niyo po yun? Nakikwento ako. Ako po ang pang-anim sa magkakapatid. Bunso po ako. At alam na buong pamilya ko, lalo-lalo na ng aking mga magulang. Pag ako ay tumayo sa isang bagay, kahit pa magkampi-kampihan ang lahat ng mga kapatid ko, hindi po ako natitinan. Teka lang po, pinagplanuhan daw po nila ako. Nalaman ko, ipapasuot daw po sa akin ang polo shirt ng aking ama. Ang sabi po nila dahil dati daw si Ali nung tumakbo, naka-polo shirt daw ng aking ama. Na pag naglalakad, akala niya si Lito Atienza Jr. Gagawin daw akong babae, Lito Atienza. Dahil sa nervyos ko na ipipilit nila kanilang kagustuhan, inunahan po sila. Kaya kinabukasan, meron na po malaking ulaklak ang aking pinapagbigyan ko sila, pero nasunod pa rin ang aking kagustuhan. Bunso po kasi ako. Pero kaya makulay na bulaklak ang aking pinili. Dahil naniniwala po ako sa pagiging inklusibo. Di ba sabi ng Panginoon, lahat tayo pantay-pantay sa Kanya? Tama po ba ako?
meron pong mga sektor ang nakaiiwanan. At dahil doon, sila po ang aking tinayuan at isininaw ang kanilang boses at mensahe. Nagdasal na mananibig sila ng gobyerno. Ang unang sektor na ito ang aking first one, ay ang mga senior citizens. Taas po ang kamay ng mga senior citizens dito. Basta, akala ko pagpasok namin ngayon dito, mga teenagers lang. Pero alam nyo, importante sa akin na kayo ay may pagyaman at mahalin. Dahil naniniwala ko, kung hindi nyo kami minahal at inalagaan, wala po kami ngayon dito. Ngayon na nagbaliktad na, kami naman dapat ang mag-alaga sa inyo. Kaya tinignan ko kung pareho kami ng puso ni Yorme. Ngunit sa aming paglilibot sa Maynila, nakita ko, mahal na mahal niyo po si Yorme. Tama po ba ako? Ngayon lang po ako nakakita, senior citizen na 10 taon nang hindi naglalakad at tumatayo. Nung nakita si Yorme, biglang tumayo at tumalon at sumigaw na, bumalik ka na! Bumalik ka na! Sabi ko nga si Yorme marunong gumawa ng himala. At alam nyo, tinignan ko rin kung bakit nga mahal na mahal niya siya. Dahil nalaman ko, pati minsan, pag may paratang ang mula sa kabilang kampo, kayo mismo ang dumidepensya sa kanya. Kaya sabi ko, bakit ba mahal na mahal ko ng mga senior citizens? Ang sagot po niya sa akin, dahil alaga parlor daw po kayo sa kanya. Naaalala niyo po ba, noong panahon na si Yorme Alcalde ng Maynila, kumakatok ang gatas sa ensure sa inyong mga bahay. Tatanggap. Kaso nga, panitanggap ko ito lang. Kayo na ang sumagot para sa akin. Sabi nga ng ibang distrito, ni cupcake, naging cookies na lang. Naaalala niyo rin po ba yung pagbibigay ng 500 pensyon na umpisa ng lahat nung si Yorme ay alkalde ng Maynila? At pati food box, naaalala niyo po? Food box! Kayo magwala. Kaya nga sabi ko, tamang-tama Yorme at pareho tayo ng first love. Ang mga lolo at lola. I love you po, Tay. Ang pangalawang sektor na aking tinayuan at pinaglaban ay ang ating mga kapatid na may kapansanan. Mahirap pong magkaroon ng kapansanan. Hindi ko alam kung ano ninyo, ngunit meron po kaming tinayong bahay, ang pangalan ay Home for the Angels. 29 years na po kami kumukuha ng mga bata na tinatapon sa kung saan-saan, inaalagaan namin hanggang sila ay kunin ng mga mapagmahal na pamilya. Meron po 2 sanggol noon na may kapansanan. Isa po ay bulag at isa naman ay may kondisyon na ADHD. Wala pong may gustong gumawa sa kanila. Kaya kinuha po namin sa aming pamilya, ngayon po sila ay aking mga kapatid. Malaki na po sila at doon po nakita ang hirap ng buhay pag ikaw ay may kapansanan. Lalo na kung ikaw ay isang senior citizen. Dapat maramdaman ng ating mga kapatid na PWD na merong gobyerno na makakita ng paghihirap nila at dapat nasusuportahan ang lahat ng ating mga kababayan na may kapansanan. Tinignan ko pa ginawa ni Yorme Rosario Alcalde ng Maynila at nakita ko pati ang mga PWD minahal po niya. Dahil sa Job Inclusivity Act, maaari pong magtrabaho ang mga senior citizens at PWDs. Ginawa po yan ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila. Ang akin lang naman, hindi naman porket ikaw ay 6 years old na o may kapansanan, hindi mo na kailangan magpaayos ng hilay. Pero sa totoo lang, hindi naman porket kayo ay senior citizen, hindi na kayo dapat binibigyan ng oportunidad. Dahil marami sa mga senior citizens ngayon dito sa Maynila,
kumakayod pa rin para masuportahan ang kanilang mga pamilya. Kaya nung nalaman ko na sinuportahan ni Yorme sila, ang sabi ko, tamang-tama, pareho na naman tayo ng pinaglalaban. Ang mga sektor na aking tinayuan, pero bago yun, kung si Yorme ay batang mundo, si Chia Atienza po ay batang bukid. Bukid. Hindi po ako si Alice Guo. Hindi po ako lumaki sa farm. Alam niyo po ba kung saan ang St. Andrew's Field? Malapit lang yun sa inyo. San Andres Bukid, Manila. Marami po kami mga kapitbahay dun mula po sa Muslim community. Lumaki po ako kasama ng mga Muslim. At dahil doon sila po ay aking pinayuan at ipinaglabang ko na marinig ang kanilang mga hinahin. Tinignan ko ang ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila at nakita ko, minahal din po niya ang mga Muslim. Alam niyo po ba, siya lang ang alkalde na nakagawa ng Islamic Cemetery at Manila Muslim Affairs. Sabi ko, bakit ganun? Lahat na lang ng minahal ko, mahalin mo din. Kaya sinubukan ko ang panghuli. Pero bakit? Nakukwento muna ako din. 25 years ago, kailangan ko po talagang sabihin, 25 years ago ako nagkolehiyo. Dahil ang akala po ng iba, 25 years old na po ako. Matanda na po si Chia Atienza, 43 years old na po ako. May tatlo na po akong anak, at halos, thank you, nanay. Baby face lang tayo. May tatlo na po akong anak na lalaki. At halos 20 taon na po akong may asawa. Hindi na po ako dalaga tayo. Dalag na po ako. Tatlo pong anak. Malalaki na po sila na yun. Maraming salamat po. Pero hindi yun ang totoong kwento ko. Ang kwento ko, noong ako'y nag-aaral ng kolehiyo, mayor po ang aking ama nun. Ang utos niya sa akin, maghanap daw po ako ng trabaho. Dahil hindi na raw po niya ako susuportahan. At ako na raw ang magbabayad ng tuition fee ko. Alkalde po siya ng Maynila nun. Buti na lang nakahanap ako ng trabaho at naging working student po ako. Nagtrabaho po ako sa ABS-CBN bilang isang artista. Kilala niyo po si Heart Evangelista? Kasabayan ko po si Heart. Sumikat si Heart, di po ba? Eh si Chia Atienza, hindi po sumikat. Pero okay lang. Dahil para sa akin, nalaman ko ang kalagayan ng mga kababayan natin mula sa LGBTQ+ community. Hindi po patas ang kanilang panlaban. Meron pa rin pong diskriminasyon pagdating sa oportunidad. At dahil doon sila po ay aking tinayuan at ipinaglaban na marinig ang kanilang mga hinahin. Tinignan ko ang ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila. At nakita ko, pati ang mga LGBTQ+ community, minahal niya at inalagaan ko. May grupo nga po siyang Betches of Manila. Pero, para mas komportable kasi ako kasama kayo, ayaw ko sa entablado. Sila na lang doon. Diyos ko. Ay, nasuso ko dito. Nakita ko ako? Ayoko doon. Mukha lang po mo. Gura mo na po. Ay, nanay. Dito ako. Nakita ko ako? Nung nakita ko na pareho kami na pinaglalaban ni Yorme, ang sabi ko, parang nahanap ko na yata ang soulmate ko sa public service. At dahil doon, binigay ko po ang aking matamis na oo. Ang sabi ko, papayag akong maging katambal mo. Pero kailangan sagutin mo muna ang tanong ko. Dahil sabi ko, ang dami-dami may gusto maging vice alkalde mo. Ang dami pong nag-apply. Pakiramdam ko nga, kahit sino tanay ko dito ngayon, papayag maging vice alkalde ni Yorme. Tay, papayag po ba kayo maging vice alkalde ni Yorme? Ayaw. Tingnan si tatay, oh. Payag ka. Ako nagpakipot ba? Ang sabi ko, bakit ba ako ang pinili mo? Ang sagot po niya sa akin. Dahil unang-una, kilala kita, bata ka pa lang.
nakapagtapos ka ng political science major in governance. Panahon nung ama mo ay alkalde ng Maynila. Maaari ka naman pumasok sa mundo ng politika, ngunit pinili mo maging isang misyonaryo. Pinili mo isigaw ang boses ng mga kabataan nung ikaw ay bata pa. Isigaw ang boses ng mga ina nung ikaw ay naging ina. At isigaw ang boses ng mga kababayan natin na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. At dahil doon, sabi niya, yan ang rason kung bakit ikaw ang pinili ko. Gusto ko ng isang tao na marunong makinig sa hinaing ng mga Manilenyo. At dahil ako rin po ang direktora ng kababaihan ng Maynila, 40 years na po namin isinusulong na magturo sa mga Manilenyo kung paano mag-livelihood. Ang akin lang naman, sa paglilibot ko sa inyong distrito, nasasaktan po ang aking puso na makita ang aming mahal na nanay at tatay kumakayod pa rin. Hinahayaan nilang maluto ang kanilang katawan sa ilalim ng init ng araw at ng ulan. Araw-araw para lang mapunan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Ang akin lang naman, dapat sila ay minamahal, inaalagaan at kahit kailanman hindi sila dapat sinasaktan. Ang ating mga kababayan na nawalan ng pag-asa sa buhay dahil sa hirap na tinatamasa nila. Dapat sila ay mabigyan mo rin ng pag-asa sa pamamagitan ng livelihood. Nung sinabi ni Yorme sa akin na susuportahan niya ang livelihood para sa mga Manilenyo, sinabi ko po sa kanya, ipaglalaban kita hanggang sa dulo ng mundo dahil naniniwala ako na ikaw ang karapat-dapat na alkalde dito sa lungsod ng Maynila. Gaya ng sinisigaw nyo, alam nyo, sa 6 na distrito na yan po ang sinisigaw ng bawat Manilenyo. Alam ko, kakibat ng sigaw nyo na bumalik na si Yorme dahil nidanais sa inyong mga puso na maramdaman muli ang pagkatok ng pagmamahal ng lungsod ng Maynila sa inyong mga bahay at buhay. Gaya nung naramdaman nyo nung si Yorme ay alkalde ng Maynila. I love you talaga, Yorme. Aglala ka. Dalawa na kami makipagdaman sa'yo. At dahil alam mo rin, nasa maraming iba't ibang mga administrasyon na nakita nyo na si Yorme ang isa sa pinakamagaling na naging alkalde dito sa lungsod ng Maynila. At dahil nga alam namin na sa puso nyo, sa nalalaping taon na nandito kayo sa mundong ibabaw, gusto nyo pa rin maramdaman na kayo ay kasama at pinakikinggan ng gobyerno dito sa lungsod ng Maynila. At kung lilisan man kayo balang araw, gusto nyo mga sigurado, nang iiwan yung mundo sa inyong mga anak at mga apo ay magiging mas maganda sa nasilayan nyo. Huwag po kayo mag-alala. Dahil babalik na po si Yorme Isko Moreno Villaraigosa. Ngunit, kung maaari, sana isama niyo rin po si Chi at Nancy. Ang trabaho po ng vice alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga batas, programa, polisiya na dapat angkop sa pangangailangan nyo. Kung meron man ako isang bagay na kaya kong ipagdalangin sa aking sarili, bata pa lang po ako, sinisigaw ko na ang iyak ng mga Manilenyo dahil walang nakikinig sa kanila. Kanina sinabi ko sa inyo ang sektor ng lipunan na
isusulong namin balang araw. Marami po mga programa at polisiya pinalitan ng administrasyon ngayon sa pamumuno ng kanilang vice alcalde. Then alam niyo na rin po balang araw, pag-upo po niyo ni Ate Chia Atienza, ibabalik namin lahat ng mga minahalyong programa at polisiya noong panahon na si Yorme ay alcalde ng Manila. Baka pa lang po ako, hinulman ako ng aking mga magulang para ipagpatuloy ang laban dito sa Maynila. Baka pa lang po ako, alam ko na ako ang magpapatuloy ng kanilang pangalan at nasimulan. Naging isang magaling na vice alcalde ang aking ama ng 2 termino at nakita ko kung paano gumalaw ang isang magaling na vice alcalde na may integridad at may pagmamahal at suporta sa kanyang alcalde. Makakaasa kayo. Nang inalagay niyo ako bilang vice alcalde niyo, may balang araw, susuportahan ko po ang mga programa at polisiya gagawin niya dahil naniniwala po ako na ang suporta ko kay Yorme ay suporta ko sa bawat isang taong nandito ngayon. Ngunit kung susuportahan niyo po si Yorme at si Chia Atienza, nakikiusap po ako. Sana suportahan niyo rin po ang lahat ng mga konsehal na nasa likuran ko dahil kailangan po isang buong grupo kami para maisulong namin ang pagbabago na tinatamasan ng puso ninyo. At dahil kailangan din po namin ang suporta mula po sa national government, personally nakikiusap po ako. Sana isama niyo po ang aming Congressman Joey Uy! Hindi po ako umaalis sa kahit na anong distrito na hindi nag-iiwan ng ala-ala. Sinabi 99 years old na pero mag-teenager pa rin. Ayoko po kasi na pag-alis ko dito, ang maaalala niyo ay ang aking dahil ang mukha nagbabago. Kaya kami sa dahilan po. Ayoko na sa ginagawa niya. Ang mukha, nagbabago. Ang mukha, nakakalimutan. Ngunit ang puso, kahit kailanman, ito po ay naaasahan. Kaya pwede na po ba ipauwi ang aking puso sa inyo ngayong hapon? Pwede po ba kayong awitan? Dahil ang mga nang-awitin ko ito po ang gusto kong aalingaw hanggang pag-uwi ninyo sa inyong mga bahay. Para sa inyo po ito.